Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin. Magandang araw din. Okay, para sa ating pag-uusap ngayon, mayroon tayong isang fascinating na koleksyon ng mga dokumento na ipinadala mo. Ang mga ito ay naglalahad ng isang theological na balangkas na tinatawag nilang walang hanggang ebanghelyo. Mhm. Ang goal natin ngayon, bale, ay busiin itong mga ideya para makuha natin yung buong structure at mensahe na gustong iparating. Mula sa nakikita ko, parang isang paglalakbay ito. Oo. Nagsisimula sa batas, dumadaan sa ebanghelyo ng kaharian, at humahantong sa tinatawag na walang hanggang ebanghelyo. Eksakto. Ang susuriin natin ay isang serye ng mga chart at paliwanag na talagang pinag-uugnay ang mga konsepto mula sa lumang tipan, bagong tipan, at hanggang sa aklat ng pahayag. Okay. Ang nakakaintriga rito ay kung paano ipinapakita ng material mo ang mga paulit-ulit na patterns, mga huwaran na lumilitaw sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng Biblia. Hmm. Titingnan natin kung paano nito sinubukang pag-isahin ang mga tila magkakaiba-ibang ideya sa ilalim ng isang malaking kwento. Sige, umpisahan na nating himayin to. Sa isa sa mga unang dokumento, ipinakilala agad yung konsepto ng katotohanan o Jili sa Korea. Ayon dito, may tatlo itong pangunahing tungkulin. Tama. Ang una ay tungkol sa kasalanan, Jue Edeayo, at ang layunin nito, napakadiretso. Ilantad ang kasalanan. Well, syempre, 'di ba? Pagkatapos malandad yung problema, kailangan ng solusyon. Diyan pumapasok yung ikalawang tungkulin, tungkol sa katuwiran o uye de dehayo. At ang layunin nito ay Para matamo ang katuwiran. So, from problem to solution, ika nga. At ang pangatlo, na parang culmination ng lahat, ay tungkol sa paghuhukom o Shimpan Edehayo. Ang goal naman nito ay para maiwasan ang paghuhukom. Ayun. Kaya malinaw yung daloy, ilantad ang problema, magbigay ng solusyon, at sa huli, mag-alok ng paraan para makatakas sa resulta. At alam mo, ang galing ng pagkakalatag dito. Ginawa nilang parang timeline yung tatlong konsepto na yan na sumasaklaw sa buong Biblia. Paano yon? Yung unang yugto, yung paglalantad ng kasalanan, ikinakabit nila sa batas o yulpop na kumakatawan daw sa lumang tipan. Sinasabi dito na ang batas ni Moises ay nagsilbing parang salamin para makita ng tao yung kanilang mga kasalanan. Okay, so yan yung problem stage. Anong kasunod? Ang kasunod ay yung solution stage na tinatawag nilang Ebanghelyo ng Kaharian o Chongguk-bogom. Ito naman, syempre, inuugnay sa bagong tipan. Ito raw nangyari ang pagtatamo ng katuwiran sa pamamagitan ng pagtubos na ginawa ng anak. At ang huling yugto. Yan na ang tinatawag na walang hanggang ebanghelyo o Yongonhan Bogom. Ito ay direktang inuugnay sa aklat ng pahayag. Sa pahayag na mismo. Oo, kung ang batas ay nagpakita ng problema at ang ebanghelyo ng kaharian ay nagbigay ng solusyon sa kasalanan, ang walang hanggang ebanghelyo naman daw ang nagbibigay ng kaalaman para tuluyang makaiwas sa huling paghuhukom. Ang argumentong binubuo dito ay ito raw yung tinutukoy na maliit na aklat o Chagonchek na binanggit sa pahayag. Sandali, linawin lang natin para sa iyo. So, parang hagdanan nito. Unang baitang yung batas sa lumang tipan para lang malaman nating may problema. Tama? Pangalawang baitang yung ebanghelyo sa bagong tipan yung solusyon. Oo, yung solusyon. At yung pinakatuktok, itong walang hanggang ebanghelyo na galing sa pahayag na paraang daw para tuluyang makaiwas sa huling paghuhukom. Ganun ba yung daloy ni ipinapakita? Ganun na nga. Isang malinaw na progresyon mula sa pagkilala sa problema hanggang sa huling kaligtasan mula sa kahatulan, ayon sa balangkas na ito. Okay, humanda ka. Dahil dito sa susunod na bahagi, parang dito nagsama-sama ang lahat. May dalawang malalaking chart sa mga dokumentong binigay mo. Ito na yun. Oo, sa unang tingin, halos magkamuha sila. Pero ang pinaka-shocking na claim dito ay ito, yung 10 utos na ibinigay sa Sinai, yung 3 tukso na hinarap ni Jesus sa disyerto, at kahit pa yung mga katangian ng ipinagbabawal na prutas sa hardin ng Eden. Grabe yan. Hindi raw yan magkakahiwalay na kwento, iisang laban lang daw yan na paulit-ulit na nangyayari. Himayin natin to. Tama ka. Yan ang pinakapuso ng argumento nila.
Ang premise na inilalatag ng material ay hindi ito nagkakataon lang. Sinasabi rito na ang mga ito ay iba't ibang pagpapakita o manifestations ng iisang fundamental na espiritual na laban. Laban sa pagitan ng ano? Sa pagitan ng tama at mali sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Para mas maintindihan natin, may dalawang lente silang ginamit para ipakita ito. Ano yung dalawang lente na yun? Yung unang chart ay pinamagatang walang hanggang ebanghelyo para sa anak na darating. Dito, ang sentro ng lahat ay si Jehovah. Ang pagsunod sa utos ay nakatuon sa kanya. Okay, bago pa dumating si Jesus. Eksakto. Yung pangalawang chart naman, walang hanggang ebanghelyo para sa anak na dumating ay halos pareho. Pero ang focal point ay lumipat na kay Jesus. Sige, let's unpack this. Gamitin muna natin yung unang chart, yung nakasentro kay Jehovah. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ini-connect ito ng source sa unang tukso kay Jesus. Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Teka, medyo nalilito ako. Sige. Yung tukso na gawing tinapay ang bato, ikinonekta sa pagnanasa ng laman. Gets ko yun. Pero paano yung naging paglabag sa unang utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos? Pwede bang ipaliwanag yung tuloy doon ayon sa source? Magandang tanong yan. Ang koneksyon na ginagawa nila ay ganito. Ang pagpapagala sa pagnanasa ng laman ay paglalagay sa pangangailangan ng katawan o sarili bilang pinakamataas na otoridad. Mas mataas pa sa salita ng Diyos. Ito ay paggawa sa tiyan bilang iyong Diyos, kumbaga. Okay, gets ko na. Dinadala pa nila ito pabalik sa Eden. Yung tuksong ito raw ay sumasalamin sa katangian ng puno ng kaalaman na ito ay nakakain o mugumjik. Nakakain. At ayon sa chart, ang laban na ito ay isang pagsubok sa kapangyarihan ng isang propeta o sanjijakwan kung susunod ba siya sa salita ng Diyos o sa dikta ng pangangailangan. Kaya perpekto ang tugon ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Wow, okay. Malinaw na yun. So, ang ibang Diyos dito ay hindi lang rebulto, kundi yung sarili mong pagnanasa. Gets ko na. Yun yung point. Kumusta naman yung pangalawa, yung tungkol sa mga rebulto o larawang inanyuan? Ikalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Paano naman yun ikonekta sa mga tukso? Ito ay iniugnay sa ikalawang tukso. Lahat ng kaharian sa mundo ay ibibigay ko sa iyo kung sasambahin mo ako. Mas direkta to. Oo, mas direkta ang koneksyon nito sa pagsamba sa idolo. At muli, ikinonekta ito pabalik sa Eden. Kung ang una ay sa pagiging nakakain, ito naman ay sa katangian ng bunga na kaakit-akit sa paningin o boamjik. Sa paningin naman. Oo, ang argumentong binubuo dito ay ito ang pagnanasa ng mga mata, anmoke jongyog. Isa raw itong pagsubok sa kapangyarihan ng isang hari o wangkwon. Hari, oo. Isang tukso na ipagpalit ang tunay na pagsamba at kaharian para sa mga bagay na nakikita at makamundo. At ang tugon ni Jesus, direkta rin. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Okay, here's where it gets really interesting para sa akin. Ang ikatlong utos. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ang katapat nitong tukso ay sinabi ng demonyo na kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka mula sa tuktok ng templo. Medyo malayo ang koneksyon sa unang pandinig. Anong paliwanag ng source mo dito? Ipinaliwanag sa chart na ito ay isang triple challenge. Una, ito ay isang hamon na patunayan mong ikaw ang anak ng Diyos. So yung paggamit ng titulo. Oo. Gamitin mo ang iyong titulo at relasyon sa Diyos para sa sariling pagpapakitang gilas. Pangalawa, paraan ito para ipakita mong hindi ka nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagpilit sa Kanya na iligtas ka. Okay. At pangatlo, ito ay subukin mo ang pag-ibig ng Diyos. Ang lahat ng iyon ay paggamit sa pangalan, titulo at relasyon sa Diyos sa walang kabuluhan. O para sa sariling kapakanan. Tama. At syempre, ikinonekta rin ito sa bunga ng puno sa Eden. Siyempre, ano naman yun? Ito raw ay tumutugma sa ikatlong katangian ng bunga na nakakahalinang magbigay ng karunungan o chierupke halmangkum tamsurom.
Ang paliwanag sa mga dokumento mo ay ito ang kayabangan sa buhay. Isenge jarang. Kayabangan sa buhay. Yung bang pagnanais na maging katulad ng Diyos sa sariling paraan. Ayon sa balangkas na ito ay isang pagsubok sa katungkulan ng isang pari o sasangkwon. Pari naman ngayon. Propeta, hari, pari. Oo, yung posisyon na namamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya ang sagot ni Jesus ay matindi. Huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. 3 utos, 3 tukso, 3 pagnanasa mula sa Eden. Ang linaw ng pattern na ipinapakita nila. Pero paano naman ang ika-4 na utos? Tuparin mo ang araw ng Sabato upang panatilihin itong banal. Eto. Mukhang iba ito. Hindi ito simpleng tukso. Ito, mas theological ang argumento. Ang lohika na ipinipresenta dito ay medyo malalim. Ganito yon, ang tunay na kapahingahan o anshik na siyang esensya ng Sabbath Okay. ay hindi raw posible hanggat hindi nahuhusgahan at naaalis ang kasamaan. Ang kasamaang ito ay kinakatawan sa source ng mga terminong Satan o Babylon. Teka, bakit? Ano ang koneksyon ng paghuhukom sa kapahingaan? Isipin mo na mayroon kang magandang bahay bakasyonan para sa pahinga. Yan ang Sabbath. Pero paano ka makakapagpahinga kung may magnanakaw sa loob na hindi umaalis? Hindi ka mapapakali, di ba? Hindi ka mapapakali. Ayon sa source, yung magnanakaw na yan ay ang kasamaan na tinatawag nilang Babylon. Para magkaroon ng tunay at walang hanggang apahingahan, kailangan munang alisin yung magnanakaw. So kailangan munang bumagsak ang Babylon. Kailangan munang mahusgadan at bumagsak ang sistema ng kasamaan. Kaya't ang pagbagsak ng Babylon ang nagiging kondisyon para sa tunay na Sabat. Hindi siya isang individual na tukso, kundi isang cosmic na kondisyon na kailangang matupad. Grabe, ang lalim nun. So yung 4 na utos, na ipaliwanag lahat, at ang nakakagulat, inulit ng source ang buong analysis na ito sa pangalawang chart. Oo, yun na nga. Pero ngayon, si Jesus na ang sentro. So hindi lang basta pinalitan yung pangalan mula Jehovah papuntang Jesus. Ano ang mas malalim na sinasabi nito ayon sa source? Parang sinasabi ba nila na si Jesus ang naging literal na kasagutan o katuparan ng bawat utos? Yan mismo ang punto. Hindi ito pagpapalit, kundi pagtupad at paglilinaw. Halimbawa, yung unang utos na huwag kang magpakaroon ng ibang Diyos, sa pangalawang chart nagiging Ano? Nagiging huwag kang sasamba sa iba maliban kay Jesus. May specific na persona na. Okay. Pati yung tugon sa tukso nagbago rin. Yung dating sa bawat salitang nagmula sa bibig ng Diyos, naging ano? Naging sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Jesus. Nagkaroon ng specific focus. Ang Diyos na nagsasalita sa lumang tipan ay nagkatawang tao at direktang nangusap sa katauhan ni Jesus. At yung Sabat, na dati ay isang araw, na yun ay. Naging isang persona. Ang nakasulat sa pangalawang chart ay, si Jesus ang iyong kapahingahan. Wow! Ang punto ng material na ito ay hindi na isang araw ang hinahanap mong kapahingahan, kundi isang relasyon sa Kanya. So, this raises an important question. Kung ang mga tukso ay pagsubok sa pagiging propeta, hari at pari, anong ipinapakita ng pangalawang chart tungkol kay Jesus? Ayon sa daloy ng material mo, ipinapakita ng pangalawang chart na si Jesus ang katuparan ng lahat ng iyon. Siya ang tunay na propeta o Cham Sanjaja, na ang salita ay buhay. Okay. Siya ang hari ng mga hari, manang ingwang, na hindi nasilaw sa makamundong kaharian, at siya ang tunay na pinakapunong pari, Chamdeje sa sadyang, na hindi sinubok ang Diyos bagkos ay nagpasakop dito. So siya na yung kumpletong sagot? Inilalatag ng source na si Jesus ang naging sagot at katuparan sa lahat ng mga hamon na iyon na paulit-ulit na lumitaw mula pa sa Eden. So, what does this all mean? Grabe, ang dami natin na pag-usapan. Mula sa simula, nakita natin ang isang napaka-detalyadong balangkas. Sobra. Nagsimula tayo sa 3 aspeto ng katotohanan.
paglalantad ng kasalanan, pagtatamo ng katuwiran, at pag-iwas sa paghuhukom. Tapos, nakita natin yung timeline mula sa batas, patungo sa ebanghelyo ng kaharian, hanggang sa walang hanggang ebanghelyo. At ang naging punaka-core ng lahat ay yung paghahambing sa unang 4 na utos, sa mga tukso sa deserto, at sa mga pagnanasa na nag-ugat pa sa Garden ng Eden. Oo. Ang ipinakita ng mga chart na ito ay isang malaking salaysay na umiikot sa isang paulit-ulit na espiritual na laban. Isang laban na unang nakasentro sa pagsunod kay Jehovah, At sa huli, at sa huli ay natagpuan ng perpektong katuparan at solusyon sa katauhan ni Jesus. Lahat yan sa ilalim ng konseptong walang hanggang ebanghelyo. isang napaka-sistematikong pagtingin sa mga ideya. Isang balangkas na talagang sinusubukang ikonekta ang mga tila hiwa-hiwalay na bahagi ng Biblia sa iisang tuloy-tuloy at magkakaugnay na naratibo. Yun yung goal niya. Talagang isang malalim na pag-aaral ito na ibinahagi mo sa amin. At para sa iyo na sumama sa aming paghimay, iiwan namin sa iyo ang isang panghuling kaisipan para pagnilayan. Sige, Kung ang balangkas na ito mula sa iyong mga source ay isaalang-alang-alang na ang mga pang-araw-araw na tukso na ating nararanasan, tulad ng pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at kayabangan sa buhay, ay hindi lang basta mga personal na kahinaan, kundi mga anino o eko lamang ng isang mas malaki at sinaunang laban sa espiritual. Paano nito maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong mga personal na desisyon at mga hamon sa araw-araw?